Nasa ilalim na ng state of calamity ang lalawigan ng Camarines Sur na isa sa mga unang nakaranas ng bagsik ng bagyong Nina. 4 na oras na bumayo sa probinsya ang malalakas na hangin at ulang dala ng bagyo. Sa tala ng Provincial Risk Reduction Management Office ng Camarines Sur, aabot sa mahigit 2,000 bahay ang totally damaged at halos 5,000 ang partially damaged sa 28 bayan sa probinsya. Makibalita tayo kay Joseph Morong. Humahagupit na hangin at bugso-bugsong ulan ang ipinaramdam ni Bagyong Nina sa Camarines Sur. Bandang alas 8 ng gabi nagsimula na magparamdam ang bagyo. Kahit sa dilim, kita ang dalang hangin at ulan ni Nina. At dito pa lamang, batid na naming hindi biro si Nina pagdaan niya dito sa Camarines Sur. Disgrasya agad ang dala niya, hindi pa man siya tumatama ng tuluyan. Nabagsakan ng puno ang sasakyang ito, mabuti na lamang at mabilis na nakaresponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Philippine Army at mga volunteer. Palikas daw sana para mag-hotel ang pamilya pero inabutan na sila ng bagyo sa daan. Mag-aalas 9 ng gabi, sabay na ang malakas na hangin at ulan. Andito na si Nina. Nagkaang sa pagitan. Wala na kaming kawala sa lupit ng bagyo. Asan tayo? Dito muna tayo ba? Pasado alas 9 na ng dito sa Lagonoy sa Camarines Sur. Ramdam na namin ngayon sa mga oras na ito yung pinakabugso ng hangin at ng ulan na dala nitong si Bagyong Nina sa probinsya. Sa gitna ng pananalasa ng bagyo, may mga pamilya nag-evacuate pa rin. Tinatakasan si Nina pero walang balak manahimik ang bagyo. Uugong ang hangin at may kasabay na ulan at may pagkakataong kikidlat pa. Sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, pinakamalakas si Nina. 4 na oras, halos na nalasa ang bagyo. Joseph Morong, GMA News.